idea po ako. Bakit hindi? Doon na lang ako sa inyo tumira muna habang nagpapagaling si Lola. I don't think that's such a good idea. Dapat naman talaga ikaw mag-alaga kay Lola. Ikaw naman ang may kagagawa ng lahat ng to, di ba, Eliza? Akala ko, hindi ko na mararamdaman ulit ang ganitong klaseng saya. Nakaka-guilty. Pero sa paglipas ng araw, sobra na sila napapalapit sa akin. Mahal ko na sila. Eliza, kahit naman mongha, alam mo, papatulan ka kasi makikita ka naka-nightgown. Ewan ko, parang wala na kaming spark dalawa ni Michael. Hindi kaya may ibang babae siya. Kung sana, Michael, hindi mo ba ako papakilala sa pamilya mo? Giselle, si Luis nga pala. Kaibigan ko. Hello, nice meeting you. This is unbelievable, Michael. Ang lakas ng loob ng husgahan kami ni Lisa. Lagi mo lang pinagdadaan ng asawa mo. Wala namang ginawa, kundi magmahal at maging loyal sa'yo. Papaka-self-righteous ka pa dyan, ikaw pala itong may kalokohan. Alam ba ni Lisa may bakang pamilya? Luis, wala akong pamilya. Mali ang iniisip mo. Sige, humor me. Ano kayong palusot ang invento mo para may paliwanag ito? Sino sila? Mga ondoy refugees ninumpon mo? Kaya pala dading tawag sa'yo ng bata. Kahit saan natin tingnan, Michael. Manuloko ka. Ninuloko mo si Eliza. Hindi ako lolokohin ng asawa ko. Mabait na tao si Michael. Hindi niya kayang magsinungaling sa akin o lokohin ako. Eliza, narinig ko na yan. Narinig ko na lahat yan sa mga tiyahin ko. Pero ayun, lahat sila iniwanan pa rin ng mga mister nila. Ngayon, kung ayaw mong bantayan si Michael, bantayan mo naman yung puso mo, Eliza. Para kapag ka nasaktan ka, hindi masyadong masakit. Basta, kilala ko ang asawa ko. Hindi ako gagawin ni Michael. Mabait yun. Wala akong ginagawang masama. Maniwala ka sa akin. Ang tawag sa ginagawa mo? Charity work? May sakit yung bata. Nagpapanggap lang akong daddy niya. Meron ng taning yung buhay niya. Naghahanap siya ng ama eh. Kailangan kong punan yun. Na yung pagiging asawa sa babae. Pinupuno mo rin ba? Walang namamagitan sa aming dalawa ni Giselle. Maniwala ka sa akin, Luis. Kung niloloko mo si Eliza, ako hindi. Kaya ka naman. Kaya pala kahit anong gawin ni Eliza para makuha ang loob mo, hindi gumagana. Dahil naibali mo na atensyon sa iba. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. To see is to believe, Michael. And I saw you. I caught you red-handed. You're despicable. Hindi ka karapat-dapat sa isang tulad ni Eliza. Nakakahiya ka. Luis. Luis, maniwala ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Alam ko hindi tayo magkasundo. Alam ko galit ka sa akin. Pero please, maniwala ka. Wala akong ginagawang masama kay Lisa. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na sanang sabihin. Nag-alam ko. Ano ang nakita ni Eliza sa isang tulad? Hello po. Ay, Lucia. Punta na kay Lolo. Kiss kay Lolo. Lolo! Ay, nako, kumusta na? Kumusta na? Ay, welcome back, Elisa. Magiging masaya na naman tong bahay. Ngayon nandito ka na. Masaya rin ho ako at nakabalik ako dito. Oh, Lucia, pakisabi sa mga guard, ibaba na yung magamit. Girlie, pakitulungan si Lucia. Pupunta lang kami kay Lola. Ay, Elisa. Hindi ko pa nga pala nababanggit sa lola mo na yung nangyari sa opisina. Hindi niya alam na wala ka na ron. Kanya kung pwede sana, medyo maging discreet ka. Baka mabigla eh. Ha? Para hindi siya may stress. Sige po, naiintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala. Sige. Halika Okay. na. Ano ron? Sana natin ang Lola. Pasok sa loob. Lola! 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 Hi, Lola! Dika, dali. Wow! Andito ang aking apo. Teka, dahan naman kay Lola. Ano ba naman? Nakuha mo naman lambingin ako na itong apo ko. Eh, Lola, kasi nagpunta kami dito para alagaan ka, hindi para bigyan ka ng stress. Huwag mo nga akong masyadong iniintindi. Alam mo, baka mamaya makalimutan mo na yung responsibilidad mo sa opisina.
Hindi naman po. Nagbakasyon po ako, Lola. Tsaka biniling ko naman kay Papa yung mga trabaho ko sa opisina. Eh, naku, hindi mo dapat ginawa yun, Elisa. Lola, gusto ko itong alagaan eh. Tsaka, gusto ko naman, kahit naman wala ako sa opisina, kayang-kaya naman nila yun. Oo, pero naku, Lola, parang ayaw niyo kaming makasama dito. ay, hindi naman. Kaya lang, Basta, wala nang pero, wala nang kaya lang. Basta gusto namin kami ang maging personal nurse mo. salamat. Dito po narinig po ako. O sige anak, pero huwag ka masyadong lalayo ha. Saan ka lang ha? Ako na. Ano nangyari? May problema ba? Sino yung kausap mo? Kaibigan ni Elisa si Luis. Sigurado ako magsusumbong yun. Eh, paano yan? Ano gagawin natin? Ewan ko. Pero alam ko, hindi yun maintindihan ni Elisa. At nararamdaman ko magkakagulo na. Ma'am, ito na po yung gamot. Ay, sige, lagay mo na lang dyan. Ito po yung reseta kung pakiin. Pakipatong na lang ha. Sige po. Salamat. Patingin nga niyan. Ang dami-dami naman pala nitong mga gamot na to. Sis, huwag mong laklakin yan lahat. Baka pag namatay ka, ako na naman pagbintangan. Eliza, magkasama na naman tayo. You know, I actually miss being around you. Competing with you. Pakiramdam ko nga, I wouldn't be here kung wala ka. And that goes vice versa. Where there's Eliza, there's always Sofia. Ang galing, no? Para tayong soulmates. Only in a twisted and perverted way. Pwede ba, Sofia? Tatanong mo na ako, please. Bakit? Ayaw mo bang tawagin tayong soulmates? Ay, oo nga pala. Si Michael nga pala ang soulmate. Speaking of Michael, asa na si Michael? Parang hindi ko na siya nakikitang kasama ka. Nung hinatid si Lola, wala siya. Nung lumipat kayo dito, wala din siya. You know, it just makes me wonder. Sorry pero kasi nung iniwan niya ako for you, palagi din siyang wala. Sofia, please. Nandito ako para alagaan si Lola. Hindi para pakinggan yung mga basurang lumalabas sa bibig mo. I'm just warning you, sis. I know men. I know Michael. He's the type who wants to be there all the time. Gusto niya, maasikaso siya, andyan siya palagi, so it's so unbecoming of him not to be here. Unless, meron siyang ibang pinagkakabalahan. Sofia, busy lang si Michael. Busy? Busy sa trabaho? O may ibang tinatrabaho? Don't say I don't warn you, Elisa. Watch out.